Mayroong lihim na kasunduan ang grupo ni Donald Trump sa mga tao ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, kaya siya agad na aresto at inilabas ng bansa. Iyan ang naging konklusyon ng mga eksperto ng Bild at iba pa. At magugulat kayo kung sino talaga ang tumulong kay Trump. Mas eksakto, ang nangyari ay pagkatapos mahuli ang diktador na si Nicolas Maduro, dumarami ang mga ulat na nagpapaisip kung totoo nga ba ang opisyal na bersyon ng mga pangyayari. Ipinapakita nito na maaaring hindi kasing bigla ng inaakala ang pag-atake ng Estados Unidos. Maaaring naresolba na ang isyu ng kapangyarihan bago ang operasyon ng Estados Unidos at hindi ito pabor sa mamamayan ng Venezuela. May mga ulat mula sa mga Amerikano kung paano mabubuhay ang Venezuela sa ilalim ng protektorado ng Estados Unidos. Magbibigay din ako ng spoiler sa simula ng episode na ito. Si Delcy Rodriguez, ang kasalukuyang presidente ng Venezuela, ay tila may naging kasunduan na sa mga Amerikano bago pa man mahuli si Nicolas Maduro. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming nakukuha. Mula White House, nagbibigay na sila ng utos sa bagong pamahalaan ng Venezuela na hindi tumututol. Halimbawa, ngayong araw, diretsahang sinabi ni Senador Scott mula sa Republican at ito ang kanyang sinabi. Ito ang simula ng mga pagbabago sa Venezuela. Susunod nating aayusin ang Cuba at Nicaragua at magkakaroon ng bagong presidente sa Colombia sa susunod na taon. Kasabay nito, sinakop ng Estados Unidos ang Shadow Fleet tankers. At sinabi ni kalihim ng Depensa Pete Hegseth na Washington ang magpapasya kung aling tanker ang papayagang pumasok sa Venezuela. At sa huli, hiniling ng administrasyon ni Donald Trump kay Delcy Rodriguez, ang pansamantalang presidente ng Venezuela, na paalisin sa Venezuela ang Russia, China, Iran at Cuba, pati na rin putulin ang ugnayang pang-ekonomiya sa kanila. Ayon sa mga source sa White House, kailangan daw pumayag ang Venezuela sa eksklusibong pakikipagtulungan sa Estados Unidos sa pagmimina ng langis at bigyan ng prioridad ang Amerika sa bentahan ng mabigat na langis. Dapat munang tuparin ng mga autoridad ng Venezuela ang lahat ng kahilingan bago sila payagang magmina ng mas maraming langis ng Washington. At ayon sa pahayagang Bild, ganito ang kanilang sinabi, quote, "Sa gitna ng political thriller sa Venezuela ay si dating vice-presidente at kasalukuyang presidente na si Delcy Rodriguez. Agad niyang kinuha ang kapangyarihan. Pagkatapos ng pag-aresto, si Maduro ay suportado ng hukbong sandatahan ng Venezuela at ito ay pabor sa Estados Unidos ng Amerika. Sa una, inakusahan niya ang mga Amerikano ng kabarbaridad, ngunit bigla niyang inalok ng kooperasyon si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Mukhang kakaiba ito, ngunit ang estruktura ng kapangyarihan sa Venezuela ay binubuo pa rin ng mga dating kaalyado. At dito lumilitaw ang isang kawili-wiling sandali. Naalala mo ba kung paano natin napag-usapan na ang kapangyarihan sa bansa ay talagang napunta sa kamay ng pamilya Rodriguez? Si Delcy Rodriguez ang naging presidente at ang kanyang kapatid na si Jorge Rodriguez naman ang kumontrol sa lokal na parlamento. Kalaunan, naghayag din ang hukbong sandatahan at pulisya ng suporta kay Rodriguez bilang presidente. Ibig sabihin, nauunawaan natin na, sa totoo lang, ang pamilya Rodriguez ang namumuno sa buong Venezuela. Kaya pala, lumabas na noong Oktubre pa lang, ibinunyag ng pahayagang Miami Herald na sina Delcy Rodriguez at ang kanyang kapatid na si Jorge ay nakipag-usap sa mga Amerikano tungkol sa mangyayari pagkatapos ni Nicolas Maduro. Ayon sa ulat, ginawa nila ito na alam ni Maduro. Noon, kabilang sa mga tinalakay ay ang mapayapang pag-alis sa kapangyarihan ng diktador na si Nicolas Maduro. Ipinagkatiwala ni Maduro kay Rodriguez at sa mga vice-presidente ang pakikipag-usap sa mga Amerikano na para bang sinasabi, subukan nating magkasundo. Pero ano ang alam ng vice-presidente ni Maduro tungkol sa mga plano ni Trump? Posible kayang alam ni Rodriguez ang planong pag-aresto kay Maduro at nagkasundo na lang sila sa pagpapalit ng kapangyarihan kasama ang Trump administration? At dito, nagbigay si Bild ng sipi mula sa abogado na si Eva Gollinger, na dati ring naging tagapayo ni dating pinununo ng Venezuela na si Hugo Chavez tungkol sa mga usaping panlabas na politika. At ngayon, sinabi ni Gollinger ang sumusunod na sipi. Habang tumitindi ang negosasyon ng magkapatid na Rodriguez at mga Amerikano, lalo ring nilakasan ng Amerikano ang presyur ng militar.
Tila sina Jorge at Delcy ay nag-umpisa ng ibang uri ng negosasyon sa grupo ni Trump na hanggang ngayon ay hindi pa inilalantad sa publiko. At dito lumitaw ang bagong yugto nang lalong tumindi ang pressure kay Nicolas Maduro at nagsimulang palubugin ng mga Amerikano ang mga barko sa karagatang Caribbean. Nagsimula ang isang public relations campaign sa mga international na media na ang layunin ay ipakita si Delcy Rodriguez bilang isang moderatong alternatibo kay Nicolas Maduro at posibleng maging susunod na pinuno. At ang pagpapalambot ng kanyang imahe sa media ay malinaw na bahagi ng pagtatangkang ibenta siya kay Donald Trump bilang alternatibo kay Maduro na maaaring magdala ng katatagan sa bansa at magbukas ng Venezuela para sa mga kumpanyang Amerikano. Oo, si Rodriguez ay galing sa grupo ni Maduro pero hindi siya radikal at sinasabing malinis ang pangalan. Maaaring tugma ang kilos niya sa interes ng Estados Unidos. Ang dating embahador ng Estados Unidos sa Venezuela ay nagsabi na kahapon pa lang na wala namang interes ang Washington na magtatag ng demokrasya sa Venezuela, ang kailangan lang nila ay isang pamahalaan na susunod sa mga utos mula sa Washington. Mas madali para kay Trump na si Delcy Rodriguez ang mamuno sa bansa kaysa magpatupad ng ganap na pagpapalit ng rehimen, lalo na ang magtayo pa ng demokrasya. Mahirap lahat yan at malamang hindi na kailangan ni Trump yan. Bukod pa rito, mariing tinanggihan ni Trump ang lahat ng opsyon ng kapangyarihan ng oposisyon sa unang araw pa lang. Paalala, nanawagan si Maria Corina Machado, pinuno ng oposisyon sa Venezuela, sa mga Venezuelan na maghintay ng kanyang senyas dahil handa na siyang humawak ng kapangyarihan. Pero simula noon, bihira na siyang marinig. Ayon sa Washington Post, hindi sinuportahan ni Trump ang leader ng oposisyon sa Venezuela na si Maria Corina Machado dahil hindi raw niya ibinigay kay Trump ang Nobel Peace Prize. Sinabi rin niya na ibibigay niya ang parangal kay Trump basta makapasok ito sa kapangyarihan. At ayan na nga, ayon sa mga source ng Washington Post na malapit sa White House, ayaw suportahan ni Trump si Machado dahil sa desisyon nitong tanggapin ang Nobel Peace Prize na siya ring pinapangarap makuha ng leader ng Estados Unidos. Sinabi ng presidente ng Estados Unidos na magiging mahirap para kay Machado maging leader at binigyang diin na wala itong suporta o respeto sa Venezuela. Ngayon, lubos na naguguluhan ang buong team ni Machado. Ayon sa isang leader ng oposisyon sa Venezuela, mabigat para sa marami sa kanila ang mga komento ng presidente ng Estados Unidos. Kasabay nito, sinabi niyang sa bawat transisyon, kailangang tanggapin ang mapapait na karanasan. Noong Enero 3, sinabi ni United States President Donald Trump na pamumunuan ng Estados Unidos ang Venezuela hanggang sa matiyak ang ligtas na paglipat ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, pamamahalaan namin ang bansa hanggat hindi namin natitiyak ang ligtas, maayos, at matalinong paglipat ng kapangyarihan. Ayaw naming makialam ang iba dahil baka mauwi ulit sa matagal na problema. Kaya nag-aalala ang oposisyon na baka pumili si Trump ng iba. Matapos ang unang saya sa pagtama kay Maduro, lumalabas ang pagkadismaya dahil hindi naman sinisikap ng presidente ng Estados Unidos na magdaos ng halalan sa Venezuela. May mga oposisyon na nakikita itong tanda ng kasunduan ng Estados Unidos sa rehimen sa Caracas. Kasi kahit na si Trump ay umaasa kay Rodriguez sa panahon lang ng transisyon, sana ay may malinaw na posisyon man lang kung kailan at paano isasagawa ang malayang halalan. Wala nito. Bukod dito, tumutugma ang mga pangambang ito sa ulat ng New York Times na hindi naniniwala ang gobyerno ng Estados Unidos kay Maria Machado bilang bagong leader ng Venezuela na papalit sa kasalukuyang rehimen. Iniulat na noong nakaraang taon pa ay hinihingi na ng tagapayo ni Trump ang plano kung paano niya dadalhin sa kapangyarihan ang kanyang mga kasamahan kung aalis si Maduro. Ngunit wala raw natanggap na anumang konkretong sagot mula sa kanya ang mga Amerikano. Higit pa rito, isinulat ng Wall Street Journal na napagpasyahan din ng CIA na mas angkop sina Rodriguez at iba pang mga pinuno para pamunuan ang pansamantalang gobyerno at tiyakin ang katatagan sa maikling panahon. Bukod pa rito, sinasabing tumulong ang mga kinatawan ng kasalukuyang rehimen ng Venezuela sa Estados Unidos na patalsikin si Maduro gamit ang puwersang militar. Sinulat na ito ng The Atlantic Magazine. Heto ang kanilang sipi. Ang maliit na bilang ng mga nasawi sa panig ng Amerika ay nagpapahiwatig na malamang ay nakakuha ng suporta ang Washington mula sa hanay ng sandatahang lakas ng Venezuela. Ito ang nag-ambag sa tagumpay ng operasyon na hindi magiging posible kung walang malaking tulong o, sa pinakamababa, hindi paglaban at sinadyang paglayo ng mga lokal na sundalo. Pero hindi pa rin alam kung sino ang talagang nakipagtulungan sa mga Amerikano.
Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Hanggang sa muli, paalam, itutuloy.